What's up mga pre? Welcome sa aking vlog. For today's video ay pupunta tayo sa Cagsawa, isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Bicol. Kaya tara, samahan nyo ko. Let's go! May nakalimutan pa ba ko? Sige na, arat na! Umalis na tayo mga nasa 2 p.m. Estimated natin mga 3:45 or 4 p.m. na tayo makakarating, sabi ni Mr. Google Map. Dami ng saging nakatanim dito sa daanan namin. Dari wala pa ito, ang bilis naman lumaki. Dito pala guys ang sentro ng barangay namin. Nung bata pa ako, lagi akong inuutusan ni mama na bumili sa tindahan ng layo. Tapos pagdating sa tindahan, nalimutan ko kung ano bibilhin ko, kaya balik na naman ako. Haha! Galing yan. Huh? Sobrang tirik ng araw. Pero okay na to kesa naman masama ang panahon. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng magandang panahon para gumala. Mainit na mahangin. Whew! Dito pala papasok sa amin guys, mahirap ang sakayan dito. Kaya kung wala kang pang service, iyak ka talaga. Improving na kasi mga tao dito dating nagko-commute sa tricycle, ngayon mga nakamotor na. Oh shit, lubak. Nasira daw ito dala ng laging dinadaanan ng truck. Dito na yung pinakalabasan namin. Dito naman ang crossing Bulak. Dito madalas babaan ng mga pasahero galing Naga or sa Pili. Pagas muna tayo dito mga pre, para dire-diretso na ang biyahe natin. Hoy doggy, pagas ako. Ayos yung aso nagpagas sa akin. Pwede na. Joke lang, hihi. Arcade music. Beats by DJ George Kalungdan. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Dito pala guys, dadaan tayo sa Bacau sa diversion para mabilis. Belong-belo ang daan dito, walang masyadong sasakyan. Dito pala mga pre, parang may nagbanggaan dito na motor. Kumalat yung mga gamit naka-ADV. Sa may bandang gas station. Buti na respondihan kaagad. Malapit kasi dito yung outpost ng mga polis. Kaya guys, bago tayo bumiyahe ay laging manalangin muna at ipagkatiwala sa Diyos ang mga gagawin natin. Dahil hindi natin kontrolado ang mga nakakasabayan o nakakasalamuhan natin kahit anong ingat pa natin. Time check, it's around 2:30 na. Mukhang nawalan pa ng signal ang cellphone ko, ayaw gumana ang GPS ko. Sige, bahala na si Batman, basta dire-diretso lang tayo nito. Uy, another lubak na naman. Sementado nga naman kaso hindi pantay. Agoy! Uy, tanaw na natin sa malapitan ng mayon. Palapit ng palapit ay palaki ng palaki.
This is it. Welcome to Kaksawa. Dito guys ay may nag-aalok kaagad sa atin ng ATV rides. Kung gusto nyo pala mag-ATV rides, ay mga nasa 200 or 300 ang bayad dito. Pero kung gusto nyo makalibre, ay pwede naman ang motor nyo. Kaso maintenance malala ka nga lang dahil lulusong ka sa tubig at mabato. Dito sa ilalim ng tulay ito guys ay daanan to ng lahar kapag nag-aalboroto ang bulkang Mayon. Hanap muna tayo ng maparkingan. Alright, dito na lang. Buti mura naman ang parking dito sa motor, 10 pesos lang. Tara't puntahan na natin. 45 pesos pala ang entrance fee nila dito. Saka pwede mo rin ipasok yung motor mo dito, may parking fee nga lang. Kaso nakapag-park na tayo doon. Kaya okay na rin yon. Ay sobra na ganda na yan. Ito na guys ang Kagsawa. You know, ang daming tao na namamasyal. Tara mga pre, ikutin na natin to rito. Ganito guys yung itsura niya noong 1814 pagkatapos ng pagsabog ng Mount Mayon. At ngayon ay ganito na ang itsura niya. Hanap na muna tayo ng mapepwestuhan para ma-video natin ng maganda ang lugar. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Eto guys, puntahan na muna natin dito sa gilid kung ano na ang itsura niya. Ito guys, sa tinatapakan natin ay sa mataas na bahagi ito ng simbahan dati nung sumabog yung malakas na bulkan. Maraming tao daw ang namatay dahil sa pagsabog ng bulkan. Nagsipuntahan daw kasi yung mga tao noon sa simbahan. Kaso sa kasamaang palad ay natabunan sila ng lahar. Ganito yung itsura niya sa loob. Ito yung mga pader noong 16th century. Malalaking bato ang gamit nila sa pagbuo ng gusali. Ganda ng view dito, oh. Sumakto sa linya ng araw. Check natin guys sa gilid kung ano meron dito. Ganito yung itsura niya sa taas. Ganda, di ba? Alright, labas na tayo. Parang gusto kong silipin sa loob kung anong itsura nito. Kaso maraming nagpapapicture pa. Tara, sa kabila tayo dadaan. Daming obstacle din dito. Oops. Daming tao sa kabila. Medyo masikip pala dito. Wait lang natin matapos mga to. Mataas din, no? Nababahayan na ng mga ibon sa taas.
Alright, this is it. Bawal na pala ito pasukin, may nakaharang na. Dati napapasok ito. Ito yung itsura niya sa taas. Puro huni ng mga ibon maririnig mo. Okay na nakita na natin. Saan na tayo nito? Ganda ng view mga prey. Sa gilid na tayo dumaan, baka maging extra pa tayo sa mga picture nila. Hay, nakakapagod din magpalakad-lakad. Kunting rest muna tayo mga prey. Dito may nakita akong pasyalan, 20 pesos lang ang entrance fee. Pwede ka pala dito magpakain ng isda, bibigyan kanila bago ka pumasok. Maraming tanim dito na bulaklak, kaso parang di pa sila namumukadkad. Pwede ka pa magtambay sa kubo na yon, tayo may duyan din. Dito guys, magpapakain muna tayo ng isda dito. Parang nagre-reklamo ang mga isda dito guys, kunti lang kasi binibigay ko. Ibalik ko kaya. Wow! O ito, damihan ko na. Yun o, nagagawan pa. Kalma lang, ako lang to, si Natoy, na mahal kayong lahat. Yun, wala na, ubos na. Dami nila oh. Sarap ng buhay mga to. Ayun yung view guys, mula rito yung Kagsawa. Pakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda dito. Yun guys, sobrang beautiful na yan. Dito mga prey, pwede mo makita ng malapitan ng vulkan gamit ng telescope. Di na natin nakita yung tuktok na takpan na ng ulap. Sayang naman. Nalibot na natin yung lugar dito. Kaya doon naman tayo sa mga kainan. May nakita pala ako dito yung sili ice cream. Matagal ko nang gustong tikman kung anong lasa niyan, kaya tara, titikman na natin yan. Ito pala yung napili natin, Choco Sili Ice Cream. Madami din silang flavor, may mango, ube, milk, strawberry, at meron din talagang sili lang. Ito na lang tinry natin, baka kasi hindi natin makayanan yung sili-sili lang ang flavor. Alright, dito na tayo umupo kasi may bayad yung mga upuan doon kapag kumain ka sa may lamesa. 50 pesos pala yung bili ko nito guys. Lasang choco na mahanghang tas malamig. Tingnan natin dito guys yung mga tinitinda nila dito ng mga souvenirs. Kadalasan sa mga tinitinda dito, mga bag, wallet, damit, saka mga keychain. Uy, meron din orchids, paborito ni Mama. Yun guys, halos lahat nalibot na natin dito. Daming tao, no? Nahiya na yung mayon sa dami ng tao. Nagtago na yarn. Okay, last picture bago tayo umalis. Bye-bye na. Dito mga prey, may nagtitinda dito ng pinangat. Ang sabi niya, original pinangat. Baka sa amin kasi fake. Oh my God, gusto ko matikman yung original. 40 pesos lang daw sabi ni Manay, kaya kumuha na ako. Pero sa amin, 25 pesos lang to. Thank you. Alright, alis na tayo mga prey. Buti na lang hindi naharangan yung motor ko, daming nakapark. Bayad muna tayo ng parking. Alright, let's go na mga prey.
mayroong pang bungad dito. Hindi mo malalampasan dahil may kagsawa na kaagad. Sulit din yung pasyal natin kahit 1 oras lang tayo gumala dito. Dito guys, dadaan tayo sa diversion. Ito yung daanan na laging hinihintuan ng mga rider dahil maganda ang view dito. Alright guys, hinto muna tayo para makakuha ng picture. Tingnan niyo kung gaano kaganda ng view dito. You know, sarap pala dito tumambay mga ganitong oras. Ma-enjoy mo yung view ng Mount Mayon. Alright, nakapag-picture na tayo, sakto palit profile ka agad. Okay na, set destination na tayo pauwi. Sayang hindi na tayo dito nakapagpalipad ng drone. Nalimutan kong i-charge na lowbat kasi. Yun guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung hindi ka pa nakafollow sa channel ko, baka naman. Ride safe mga prey!